Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Mark Roland Feliciano ng PNP Highway Patrol Group. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Labing-dalawang individual na miyembro ng paihigang ang inaresto sa pagsisilbi ng search warrant ng PNP sa Candelaria, Quezon. Magbabalita dyan si Patrolman Don Brosas. Naaresto ng mga otoridad ang 12 katao na sangkot sa iligal na operasyon ng paihi sa isang warehouse sa Barangay Santa Catalina Sur, Candelaria, Quezon, Kamakalawa. Ayon sa ulat na natanggap ni Quezon Police Provincial Office Director Police Colonel Romulo Albacea, nakumpiska ng composite team ang mga hinihinalang lalagyan ng gasolina at methanol, 4 na tanker truck at iba pang ebidensya na tinatayang nagkakahalaga ng 5.4 milyon pesos. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng search warrant na inilabas ng Regional Trial Court Branch 53 sa Lucena City. Kasalukuyang nakakulong ang 12 suspect sa Candelaria Custodial Facility at nahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1865 o Republic Act No. 8479 o mas kilala bilang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Don Brosas. Focus crime sa bansa bumaba ng mahigit 24% noong Enero 2026. Tinutukan niya ni Patrolman Adrian Dayaw. Philippine National Police ang mahigit 24% na pagbaba ng focus crimes sa buong bansa noong Enero 2026 kumpara noong nakaraang taon, batay sa datos ng Crime Information Reporting and Analysis System o CIRAS, bumaba sa 2,449 ang naitalang kaso nitong Enero mula sa 3,236 na kaso noong Enero 2025. Malaki din ang ibinaba ng ilang pangunahing krimen kabilang ang rape cases na bumagsak sa halos 61% habang bumaba rin ang kaso ng murder, homicide, physical injury at carnapping. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang pagbaba ng krimen ay bunga ng mas maayos na pamamahala at tamang paggamit ng resources ng kapulisan, kabilang ang mas epesyenteng deployment ng mga pulis. Dagdag pa niya, mahalaga hindi lamang ang police visibility, kundi ang angkop at epektibong pagtatalaga ng mga tauhan, katuwang ang aktibong partisipasyon ng komunidad. Tinitiyak ng PNP na ipagpapatuloy ang mas pinaigting na operasyon upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Mahigit kumulang 7 milyong pisong halaga ng fully grown marijuana ang nasamsam ng mga otoridad sa Kalinga. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Cherilyn Kalumpita.
Bigay ng tactical support ang mga tuhan ng 111 SAC 11 Special Action Battalion ng PNP SAF sa Drug Enforcement Group Special Operations Unit, Cordillera Administrative Region bilang lead unit kasama ang iba pang law enforcement unit sa isang joint marijuana eradication operation na isinagawa sa Barangay Lokong, Tinglayan, Kalinga. Bunga ng nasabing operasyon, winasak ang humigit kumulang 35,000 fully grown marijuana plants na may tinatayang standard drug price na 7 milyong piso na nakatanim sa isang hillside lot na may lawak na humigit kumulang 3,500 square meters. Ang mga halamang marijuana ay binunot at agad na sinunog sa mismong lugar. Wala namang naaresto na mga cultivator sa nasabing operasyon. Ipinapakita ng matagumpay na operasyong ito ang patuloy na dedikasyon ng mga law enforcement units sa paglaban sa iligal na droga at pagpapanatili ng isang ligtas at drug-free na komunidad. At mula dito sa headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna, ang tahanan ng inyong tagaligtas. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Cherilyn Kalumpita, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Kalumpita. PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. titiyakin na pananagutin ang mga pulis na sangkot sa krimen. Patrolman Adrian Dayaw sa balita. Ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na walang pagtatakpan at walang whitewash sa mga investigasyon kaugnay ng mga pulis na sangkot umano sa mga krimen. Sa isang press briefing sa Campo Crame, sinabi ni Police General Nartates na pananagutin ang sinumang pulis na mapapatunayang sangkot sa mga krimen. Ayon sa kanya, patuloy ang hakbang ng PNP upang linisin ang hanay ng kapulisan at tiyaking umiiral ang pananagutan sa loob ng organisasyon. Bagamat hindi direktang tinukoy ang isa pang partikular na kaso, iginiit ng PNP Chief na walang puwang sa organisasyon ang mga pulis na lumalabag sa batas. Tinitiyak ng PNP na magiging patas, masinsinan at transparent ang lahat ng investigasyon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat Patrolman Dayaw. Sa mas pinaigting na kampanya kontra kriminalidad ng pulisya, arestado ang 981 na drug suspect habang 6 na milyong piso na halaga ng iligal na droga ang nasamsam sa operasyon ng PNP Calabarzon. Patrolman Edwin Baris magbabalita. Sa 981 na drug suspect ang naaresto at mahigit 6 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nasamsam ng PNP Calabarzon sa loob ng buwan ng Enero. Ayon sa Police Regional Office 4A, isinagawa ang mga pag-aresto sa 796 na anti-illegal drug operations sa mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Nakumpiska ng pulisya ang 1,574.72 gramo ng shabu, 33.79 gramo ng marijuana at 15.40 gramo ng kush na may kabuuang tinatayang halaga na 6.01 million pesos. Bukod dito, 2,471 na individual ang naaresto sa mga operasyon kontra iligal na sugal. Karamihan ay sangkot sa illegal STL, pusoy at tong-its kung saan 610,824 pesos na bet money ang nasamsam. Nakahuli rin ang pulisya ng 80 katao dahil sa iligal na baril at nakasamsama ng 146 na iba't ibang uri ng armas, habang 18 baril na may expired na permit ang voluntaryong isinuko para sa safekeeping. Samantala, 986 wanted person naman ang naaresto sa buong rehiyon. Sa parehong panahon, patunay pinagting ng kampanya ng 4A laban sa kriminalidad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat Patrolman Baris. Mahigit 3.9 million pesos na halaga ng halaman ng marijuana ang binunot at sinunog ng mga otoridad sa Kibungan, Benguet. Yan ang balitang tinutukan ni Police Master Sergeant Lenny
mahigit 3,980,000 pesos na halaga ng mga halaman ng marijuana ang sinunog sa patuloy na operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera o PDEACAR kasama ang National Bureau of Investigation o NBI Cordillera, kasama din ang Procar Bengueta Province Police Office o PDEO, Bengueta Highway Patrol Group at Kibungan Municipal Police Station sa Sitio Batangan, Takadang Kibungan, Benguet nito lamang ika-1 ng Pebrero taong kasalukuyan. Isiniwalat sa operasyon ang 4 na magkakahiwalay na plantasyon na sumasaklaw sa 2,050 metro kwadrado na nagpapakita ng pagtataniman ng humigit kumulang na 19,900 ganap na lumaki na mga halaman ng marijuana. Sinira ang lahat ng mga halaman ng marijuana sa lugar alinsunod sa mga protokol sa operasyon. Walang naresto sa operasyon, gayunpaman patuloy ang isang aktibong investigasyon upang matukoy ang pagkakalinlana ng may-ari ng lupa at mga responsable sa illegal na pagtatanima dahil ang panata ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, ligtas at nararamdaman. Mula dito sa Riyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sargento Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Police Master Sergeant Valerio. Nasabat ang mahigit kumulang 750,000 na halaga ng illegal na droga at naaresto ang 12 individual sa anti-illegal drug operation ng Southern Police District. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolman Edwin Baris. Kumulang 750,000 pesos na halaga ng iligal na droga ang nasamsam sa 12 individual sa magkakaiwalay na operasyon ng Southern Police District mula Enero 30 hanggang 31 taong 2026. Sa operasyon ng Parañaque City Police Station, nakumpiska ang 80 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 544,000 pesos. Napagtala naman ng Taguig City Police Station ng 22.8 gramo ng shabu na may standard drug price na 155,040 pesos. Samantala sa Pateros MPS, nakumpiska sa kanilang operasyon ang 5 gramo ng shabu na may halagang 34,000 pesos. Habang sa Muntinlupa ay nasabat ang 2.75 grams ng shabu na may katumbas na halaga na 18,700 pesos. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat Patrolman Baris. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Mark Roland Feliciano ng PNP Highway Patrol Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.